Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon sapagkat ang bawat isa ay naandito upang atin pong purihin ang Panginoon at pag-aralan po ang kanyang salita. Salamat sa Diyos sa kalakasan, sa pag-iingat niya na patuloy na pinagkakaloob sa atin upang lagi po tayo na makadalo. Bigyan natin ng pagpapauna ang gawain ng Panginoon, ang pananambahan, ang pakipagniig sa Kanya. Sa umagang ito, sa ating pong pagpapatuloy, atin na pong buksan ang atin pong mga Bibles sa Hebrews chapter 10, verses 23 to 25. Hebrews chapter 10, verses 23 to 25. Pakinggan nyo po at aking babasahin. Ang sabi po dito, "Let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon, salamat po ulit sa inyong mga anak na nandito. Salamat po, Panginoon, sapagkat alam ko po na ang dahilan kung bakit sila dumating ay para purihin ka, pag-aralan, Panginoon, ang inyong pong salita, at patuloy po na maranasan ang inyong paggabay, ang inyong pong pangunguna at ang inyong pong presensya. Kaya, Panginoon, sa aming pag-aaral ngayon pong umagang ito, tulungan mo kami na maintindihan, tulungan mo po kami na maisagawa namin ito sa amin pong buhay. Makita namin ang kahalagahan ng inyong pong salita sa araw-araw namin na pamumuhay. Kaya Panginoon, tulungan mo kami sa pag-aaral, sapagkat lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron pong isang pastor, noon pong isang Sunday ng umaga, ang sabi niya po sa kanyang mga members, pag akyat niya sa pulpit, ang sabi niya, "Next week, ang aking message ay tungkol sa mga sinungaling, no? Tungkol sa mga liars. Kaya, in preparation for this message, gusto ko na kayong lahat ay basahin ninyo ang 17th chapter ng Mark, no? 17th chapter of Mark. Para next week, ready kayo sa aking mensahe about liars." So, lumipas ang isang linggo, at pagdating ulit ng linggo na yon, ng umaga, tumayo ulit yung pastor nung panahon na niya na magpipreach, at ang sabi niya, "Sino sa inyo ang nagbasa ng Mark chapter 17, taas ang kamay?" At nagtaasan halos lahat ng mga kamay. Ang sabi niya, "Okay, ang mensahe ko ay para sa inyong lahat na nagtaas ng kamay." Ano po? Sapagkat walang Mark chapter 17. Di po ba? Alam niyo po ba na walang Mark chapter 17 hanggang chapter 16 lang? Kaya ang sabi po ng pastor, ang mensaheng ito ay para sa inyong mga nagtaas ng kamay. Okay? So mga kapatid, alam niyo po, iba-iba ang dahilan kung bakit tayo ay pumupunta sa church. Di po ba? Iba-iba ang ating mga motibo, iba-iba ang ating iniisip. Bakit tayo nagdidesisyon? Ang bawa, pag Sunday ng umaga, paggising natin sa umaga, at sabihin natin sa ating sarili, "I will go to church." Ano po? Ano nga ba ang dahilan bakit tayo pupunta sa church, or bakit tayo pupunta sa pananambahan, at gaano tayo kadalas pumupunta? Ano po? Gaano natin kagusto na pumunta parati sa church? Hindi ko po alam kung meron kayong kakilala na ganito ang kanyang gawain. Ano po? 2 beses lang pumunta sa church sa loob ng isang taon, no? Tuwing birthday niya at tuwing bagong taon. Di po ba may mga ganong mga tao, no? Yung iba naman pupunta lang sa church para magbawas daw ng kasalanan. Then after that, no, hindi na ulit pupunta sa church at gagawa na ulit ng mga kasalanan. At pagka marami na, babalik ulit sa church para magbawas. So talagang may iba-iba tayong pananaw bakit tayo pupunta sa church. Ngayon pong umaga, mga kapatid, ang akin pong panalangin sa ating pong pag-aaralan ngayon pong umaga, nawa magkaroon tayo ng mas maayos po, tama na dahilan bakit po tayo pupunta sa church. Ano po? Bakit tayo mananambahan?
Bakit tayo magsasakripisyo ng ating resources, ng ating oras, ng ating lakas para pumunta lamang dito sa pagtitipon? Ngayon pong buwan ng June, ang pinag-uusapan po natin ay knowing the time. Atin pong nire-review, no? Atin pong nire-rewind kung ano po ang tema natin for this whole year. At yun ay alamin kung ano ang sinasabi ng kapanahunan at ano ang dapat nating maging reaksyon. No, kaya nga nung first Sunday pinag-usapan natin know the time. No, alamin natin kung ano ang nangyayari sa kapanahunan. And then last Sunday pinag-usapan po natin prepare for the time. No? Anong paghanda ang dapat mong gawin pag nalaman mo na ang kapanahunan? By the way, itong kapanahunan ito, itong time na ito na sinasabi at pinag-aaralan natin, ito yung muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. At ngayong umaga, sa talata po natin pong pag-aaralan, isa rin itong paalaala ng Panginoon sa bawat isa sa atin na dapat nating gawin, not only individually but as a church, no? Tayo pong lahat na sumampalataya sa Panginoon, ano ang dapat nating gawin? Yamang malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Yan po ang ibig sabihin nitong sa verse 25 dito sa last part, and all the more as you see the day approaching. Yung the day, capital D. Basta nakita nyo po yan, the day approaching, ang ibig sabihin malapit ng pagbabalik ng Panginoon. As a church, ano po ang dapat nating gawin? Kaya pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayon pong umaga. I hope hindi nyo ito malimutan, no? Lagi nyo itong maalala. Ito po ang pamagat ng ating mensahe. Don't forget the gathering. Don't forget the gathering. Huwag mong kalimutan ang pagtitipon. Gaya po ng pinag-aralan natin last week, ito pong Book of Hebrews, no? Ay isinulat para sa mga mananampalatayang mga Hudyo na inuusig dahil sa kanilang pagsunod sa Panginoong Hesukristo, no? Hindi lamang sila pinapahirapan, no? Hindi lamang sila hinahabol, kinukulong, but sila ay pinapatay. At dahil po sa tindi, no, ng pag-uusig na ito, marami sa kanila ang nag-quit na. Okay? Marami sa kanila ang tumigil na, no, sa pagsunod sa Panginoong Hesukristo. At dito po sa puntong ito, hindi lamang marami nang nag-quit na, marami nang nag-iisip, no, na mga mananampalataya na mag-quit na. Okay? Ngayong umaga mga kapatid, hindi ko po alam kung ano ang nasa puso natin, no? Kung sa mga pagsubok nating nararanasan everyday, sa mga problema na ating pinagdadaanan, sa mga hamon na patuloy nating hinaharap. Hindi ko po alam kung unti-unti na, no, na kumukupas ang ating pagmamahal sa Panginoon. Hindi ko po alam kung nagsisimula na, no, na maisip natin na tumigil, no, bumalik sa dati nating gawin. Mga kapatid, kung yan ang pakiramdam mo sa umagang ito, then this message is for you. This message is to encourage you, to strengthen you, to keep on going, no, to keep on serving the Lord in spite of the challenges that you are facing right now. Because this is the best decision, no, the best choice that you can make kung ikaw ay nasa kalagitnaan ng pagsubok, to continue following the Lord. Okay? So, dito po sa ating pag-uusapan, meron tayong tatlong dahilan na makikita. Bakit dapat hindi natin kalimutan ang pagtitipon? Una, bago natin po tingnan itong tatlong dahilan na ito, ano po ba ang kahulugan ng church? Okay? Kung titingnan po natin sa Greek, ito po ay dalawang word na pinagsama, no? Ekklesia, yung word na kaleo, ang ibig sabihin po dito ay to call, at yung ek, yung prefix na ek ay out, no? So pag pinagsama mo, call out ones. Okay? So mga tinawag ito. Ngunit kung titingnan pa natin, ang pinakakahulugan ng salitang ekklesia ay called out ones to a meeting. Okay? Mga tinawag para sa isang pagtitipon or pag-uusap. Okay, itong mga tinawag na ito yung mga tumanggap sa Panginoon bilang sarili nilang tagapagligtas. Okay? Ito yung mga tinawag para sa pagtitipon.
So tayo po, kung tinanggap natin si Jesus bilang sarili nating tagapagligtas, tayo po ay mga tinawag para sa pagtitipon. At kung ikaw ay naandito sa umagang ito ang dahilan, no, kung bakit tayo ay nagkakatipon ngayong pong umaga. Kung baga, ang gusto ko pong sabihin ay ginagawa natin ang kalooban ng Panginoon. At sa tuwing panahon ng pananambahan at meron tayong conflict na schedule, no? Every time na inuuna natin po yung ka-conflict na yon kaysa sa pagdalo sa pagtitipon, yan po ang binabanggit dito ng writer ng Hebrews. Ano po? Na, ang sabi niya dito sa verse 25, let us not give up meeting together as some are in the habit of doing. So, nung panahon na yon na sinulat po ito, may mga tao, no? May mga tinawag na ng Panginoon, may mga iniligtas na ang Panginoon na kinakalimutan at naging habit na nila nakalimutan ang pagtitipon. Nawa mga kapatid, sa umagang ito, hindi po tayo umabot sa ito ay maging habit na natin, no? Kundi tayo po ay gumawa ng paraan by God's grace, by God's strength, no po, na wag nating kalimutan na as much as possible, no, atin pong daluhan ang lahat ng pagtitipon para po sa Panginoon, sapagkat yan ang gusto ng Panginoon na masanay tayo, no? Ang sabi niya dito sa verse 25, and all the more as you see the day approaching. Sa muling pagbabalik ng Panginoon, lalo na nakikita na natin yung mga tandang ito, dapat mas maging madalas, no po, ang ating pagdalo sa pagtitipon. Kaya ngayong umaga mga kapatid, para mas lalo tayong magkaroon ng tamang perspective, no? Tamang attitude, tamang action sa mensahe natin, tingnan natin ang tatlong dahilan bakit dapat hindi natin kalimutan ang pagtitipon. Ang una, makikita po natin, the first reason is because of the founder, no? The founder of the church. Okay, sino ba ang nagtatag ng iglesia? Ang sabi sa verse 23 ng Hebrews chapter 10, let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. Bakit po ito sinabi ng sumulat ng aklat na ito? Sapagkat katulad ng sabi ko kanina, dumadaan sila sa matinding pagsubok, no? At ang pagsubok na 'yon, ang kapighatian na 'yon, ang persecution na 'yon is designed for them to quit, no? Kaya inuusig sila ng mga Roman soldiers, ng mga religious leaders, is for them to quit following the Lord, no? For them to neglect, for them to forget the gathering. Pero ano ang sabi po ng writer? Manatili kayo, no, na humahawak sa pag-asang ito, sapagkat ang nangako ay tapat. Okay? Because the founder of this church, the founder of this organization is faithful. Na po, at sino nga ba ang founder ng church? Makikita po natin yan sa Matthew chapter 16 verse 18. Ang sabi po dito, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell will not overcome it. Okay? And the gates of hell will not overcome it. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, upon this rock I will build my church. Okay? So, yung rock doon, alam natin sa matagal na dito na napapag-aralan ang tungkol sa church. Yung rock doon na ginamit ay, pag tinignan nyo po sa Greek, ang kahulugan po nun ay big rock. And then yung Peter doon ay small rock. So parang itong big rock na ito ay ang Panginoong Hesukristo, siya ang pundasyon, at itong si Peter, doon niya ilalagay. So parang yung mga hollow blocks na pagpapatong-patungin sa isang malaking pundasyon. At ang sabi ng Panginoong Hesukristo, the gates of hell shall not overcome it. The gates of hell shall not prevail against it. Ang ibig sabihin, hindi ito kayang talunin ng impyerno, hindi ito kayang talunin ng diablo, no? At anuman ang plano, anuman ang misyon ng church dito sa mundo, ay hindi kayang pigilan, no po, ng diablo at ng sinuman. Yun po ang ibig sabihin. So, the founder of this church is the Lord Jesus Christ.
Kaya nga kung titingnan ninyo itong ating itong nakalagay sa atin pong ulunan, ano po? Jesus, the head of the church. Okay? Anong kahalagahan na ang Panginoong Hesukristo ang founder ng church, no? Anong dahilan kung bakit sa papangitan ng pagkaalam natin na ang Panginoong Hesukristo ang founder ng church ay dapat lagi tayong pumunta sa gathering. Okay. Ito po ang pangako ng Panginoon as a founder, ano? Ang sabi sa verse 23, He is faithful. Ano po? At anong ibig sabihin ng faithfulness ng Panginoon? Kung babalik tayo sa Hebrews chapter 6 verses 18 and 19, sabi po dito, God did this so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have fled to take hold of the hope offered to us may be greatly encouraged. We have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain. So, ang ibig pong sabihin dito ng writer ng Hebrews, yung nangako, siya ay tapat at hindi siya nagsisinungaling. Okay? Kung anong sinabi niyang mangyayari, yun ang mangyayari. At dito po sa Hebrews chapter 6, dito po ay dinidiscuss ang pangako ng Panginoon sa lahat ng susunod sa kanya, that the Lord will bless them, no? Nagsimula kay Abraham, no? At itong pag-asang ito, no, na sa atin, kung ito'y ating panghahawakan, tayo mga sumusunod sa Panginoon, hindi po tayo mawawala, no? Hindi po tayo mapapalayo sa Panginoon kung panghahawakan natin ito. Sapagkat itong pangako ng Panginoon, it is safe and secured. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat ang founder ng church, no po, ay hindi nagsisinungaling. Siya ay tapat, hindi siya nagsisinungaling. Ano pang sinabi pa sa Hebrews 13:5? Ang sabi po dito, keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Okay? Dito po mga kapatid, sinasabi po ng writer na sikapin ninyo na hindi nyo mahalin ang pera, no? Na ang ibig po sabihin when you love money, ay yun na lamang ang iyong laging iniisip. Na pagka hindi yun ang inisip mo, na pagka hindi yun ang inuna mo, maghihirap ka. Hindi ka magtatagumpay. Magiging kawawa ka. Pero sabi po dito, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Mga kapatid, the founder of this church will not leave us nor forsake us. Many times, ang dahilan bakit nahirapan tayong mag-church, no? Many times kung bakit minsan sinasadya natin na hindi pumunta sa church, sapagkat akala natin, pagka inuna natin ang Panginoon at hindi yung ibang mga bagay, mahihirapan tayo, no? Matatanggal tayo sa trabaho, no? Ibabagsak tayo, no? Posible po 'yun na mangyari. Pero ang sabi ng Panginoon, never will I leave you, never will I forsake you. Hindi ka papabayaan ng Panginoon. Ang point niya dito, hindi niya hahayaan na pagsisihan mo na inuna mo siya, no? Hindi niya hahayaan, no po, na makita mo, ma-realize mo na parang nagkamali ka sa desisyon mo na unahin ang Panginoon. Sapagkat kung titingnan po natin sa buong Biblia, every time people obey the Lord, no? Every time na unahin mo ang Panginoon, ang pagpapala ng Panginoon ay dumadating. Kumbaga, hindi nakakalampas sa paningin ng Panginoon yan. Lahat ng commitment mo to obey Him, to do what He wants, no? Talagang pagpapalain ka ng Panginoon. Ang sabi pa po sa 2 Timothy chapter 2 verse 13, if we are faithless, He remain faithful, for He cannot disown Himself. So ang Panginoon, makikita po natin dito, no, ang katangian ng Panginoon. Kahit tayo ay hindi magtapat, no, kahit na pagdudahin natin siya, ang Panginoon mananatiling tapat sa atin. Sapagkat ang likas ng Panginoon, the nature of God is faithfulness, no? He is faithful always, no? Hindi lang siya tapat pagka nagtatapat ka, no? Hindi lang siya tapat pag gumagawa ka ng mabuti, no? Kundi siya ay tapat
pa rin sa atin, no? Kahit na taliwas ang ating ginagawa. Ang ibig pong sabihin, ang basihan ng faithfulness ng Panginoon ay hindi kung ano ang ginagawa natin sa Kanya, kundi kung ano ang Kanyang likas, no? He is faithful. And this is the founder of this church. Kaya nga mga kapatid, pagka tayo ay pupunta sa church, no? Pagka tayo po ay dadalo sa pagtitipon, ang dapat na number one na dahilan ay para i-meet natin ang Panginoon. Hindi para i-meet kung sino man or makita ang sino man. Sapagkat mga kapatid, kung iba ang dahilan kung bakit ka pupunta sa church, no? Kung ang dahilan mo ay hindi para makita ang Panginoong Jesucristo, you will always fail and you will always forget the gathering. Okay? At hindi ka tatagal. Sapagkat, gaya ng nasabi ko na noon, ang mga tinawag ng Panginoon, bagamat tayo ay may Kristo na sa ating mga puso, tayo po ay hindi pa perfect, no? Ako, hindi pa po ako perfect, at lahat tayo ay hindi pa perfect. Tayo po ay namumuhay sa biyaya lamang ng Panginoon, no? We are a work in progress, ika nga. Patuloy na inaayos, binabago ng Panginoon ang ating pong buhay bawat araw. Kaya hindi dapat mga tao ang dahilan or ibang bagay ang dahilan bakit po tayo pupunta sa church. We come to church to meet the founder, no? Who is faithful, no? Who doesn't lie, who will never leave us nor forsake us, no? Who is always faithful until the end. Okay po? So yun po ang dahilan bakit dapat wag nating kalimutan ang mga pagtitipon. Sapagkat as we go to church, makikita po talaga natin yung kapangyarihan, no? Mararamdaman talaga natin yung presensya ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Marahil ang dahilan kung bakit na ipagpapalit pa natin sa ibang mga bagay ang pagdalo sa iglesia ay dahil sa hindi pa natin masyadong kilala ang founder nito. Mga kapatid, I encourage each one, by God's grace, no, sikapin po natin na kilalanin ang founder ng iglesyang ito. Ang founder po nito ay hindi si pastoral, hindi ako, or hindi sino mang tao, but the Lord Jesus Christ. Narito po ang kanyang salita, narito po ang mga buhay ng mga tao na binago niya. Sa atin pong pagpunta sa church, sa ating pag-aaral ng kanyang salita, sa atin pong pananalangin sa Panginoon, makikilala natin ang nagtayo ng iglesyang ito. Okay po, so yun ang una na makikita po natin na dahilan bakit hindi dapat natin kalimutan ang pagtitipon. Ang pangalawa, hindi lamang because of the founder, but because of the function of the church. Okay? Ano ba ang ginagawa ng church? No? Itong tinayo ng Panginoong Jesucristo na church, ano ba yung dapat niyang ginagawa? At yan po ay makikita natin dito sa Hebrews chapter 10, verses 24 and 25. Ang sabi po dito, and let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing, but let us encourage one another. Okay, may dalawang salita po dito na gusto ko pong tingnan at makita natin na ito dapat ang ginagawa natin every time we go to church para hindi po natin malimutan ang pagtitipon. Ang una, pansinin niyo po yung salitang spur. Okay? Sa Tagalog, ito po ay pag-udyok, no, or panghihikayat, no. So, ang sabi dito, you consider, no, pag-isipan mo, no, pag-aralan mo kung papaano uudyukan, hihikayatin ang bawat isa na magmahal at gumawa ng mabuti. Okay? So, kung titingnan natin ito ng maigi, parang mapofrustrate tayo. Kasi, madalas ang dahilan kung bakit tayo pupunta sa church ay para tayo ay mabless, no? Para tayo ay makatanggap ng something. Di po ba? Lalo na pag marami tayong problema, marami tayong mga isipin, marami tayong pangamba, no? Marami tayong pagdududa. Ang ina-expect natin na pagdating natin sa church, no? Pag narinig natin yung preaching ng pastor, pag narinig natin yung mga sinasabi ng mga members, no? Yung mga songs na inaawit nila, yung special number,
We are hoping that through those words ay mawawala yung ating mga kabigatan. Okay? Pero mga kapatid, hindi yun ang main reason kung bakit dapat wag nating kalimutan ang pagtitipon. Ito po ang sabi ng writer ng Hebrews. Again, tandaan po natin ito. Ang mga recipient ng letter na ito ay yung mga Jewish Christians na inuusig, no? Na talagang pinipilit na i-give up nila yung kanilang faith kay Christ, no? At ito yung mga malapit na bumitaw, no? Malapit na or nag-iisip na mag-quit. Pero ang sabi po ng writer, isipin ninyo paano nyo sila mauudyukan, paano mo sila mahihikayat na patuloy na magmahal at patuloy na gumawa ng mabuti. Ang ibig pong sabihin, when you go to church, when you go to gathering, dapat ang mindset natin mga kapatid, sino ang aking matutulungan dito? No? Sino ang mga taong discouraged dito? Sino ang mga taong may mga pinagdadaanan sa church na ito? At again, gaya na sabi ko po sa inyo noon, hindi nyo kailangan ng highfalutin words, no? Or mga mabulaklak na salita na nakikiliti, no? Sa mga tainga, no? Ng mga may problema. Sometimes, ang kailangan lang nila ay yung may makikinig, yung magpe-pray, no? Yung aalalay, no po, at sasama sa kanilang mga kabigatan. And you know what, every time na ganun po ang ating gagawin, yun po ay nakakagaan ng pakiramdam, no? Siguro sabihin natin, para lang yan, pastor, sa mga malalakas, no? Para lang yan sa mga laging nagtatagumpay. Paano naman ako, no, na lagi na lang may problema, lagi na lang may issue? Paano naman ako makakatulong? Ako nga ang dapat tulungan. Naalala ko po noong nagpastor ako sa Bicol ng 2 months lang yata o 3 months. So noon ay kagagraduate ko pa lang sa Bible School at maraming ako pang mga iniisip that time. So dahil sa dami ng mga iniisip ko that time, ang sabi nung pinaka-leader doon, pastor, mag-resign ka na at lumipat ka na ng ibang ministry. So sabi ko, sige po, kung yan po ang inyong kagustuhan, yan po ang aking sinabi, sapagkat magulong-magulong ang isip ko noon at saka parang nahihirapan po ako na mag-minister sa hindi Tagalog area or sa iba or sa lugar na iba ang language. Ano po? So ako ay pumayag. Nung akin pong farewell party, ang sabi po ng isang deacon sa akin, sabi niya, pastor, alam ko na kailangan mo ng encouragement. Alam ko na kailangan mo ng may makikinig sa iyong mga problema. Kaya lang, pastor ka eh. Dapat ikaw ang tumutulong sa amin. Hindi kami ang tumutulong sa inyo. Alam nyo, napayak ako nung sinabi yun, ano? Sapagkat sa totoo lang mga kapatid, kahit na ang mga manggagawa ninyo, ang mga leaders ninyo ay laging nakapostura, no? Laging nakangiti, no? Laging maganda ang sinasabi pagka nasa pulpito, deep in our hearts mga kapatid ay kailangan din po namin ng encouragement, no? So dito po, ito pong panghihikayat dito, itong pang-uudyok dito sa pagmamahal at kabutihan, hindi lamang ito exclusively para sa mga pastor, hindi lamang po mga pastor ang dapat mag-execute dito, kundi ito po ay para sa lahat. At hindi lamang po mga members ang dapat sabihan nito, no po? Dapat pakitahan ito, kundi lahat po tayo dito. Leaders, pastors, no, workers, at mga members. Dapat ang bawat isa, no, we encourage each other. We pray for one another. In that way, magiging malakas at magiging matatag po tayo. So dito po, itong salitang spur, ito po yun nga po, ang kahulugan nito ay udyok, no, or panghikayat. At ang isa pa po na kahulugan nung consider how you may spur, yung word na consider ay ibig sabihin intentional, no? At you will give your best. Nakuha niyo po ako. Nung sinabing consider how you may spur, ibig sabihin
Pagdating mo sa church, hindi mo hihintayin, no, na may mangyari muna bago ka kumilos. Or hindi mo hihintayin na nasa mood ka, no? Or masaya ka, or walang pinagdadaanan bago ka manghikayat. Hindi po. It should be intentional na pagdating natin sa church, no, it should be intentional. Bago tayo pumunta sa church, no, pag-pray natin, Lord, give me at least one person, no, na pwede kong i-encourage sa aking pagpunta sa church. You know what, mga kapatid? Kung ganun po ang mindset ng bawat isa, we will not forget the gathering. We will always be excited. We will prioritize this, no? At pagka merong conflict sa mga schedules natin, gagawa tayo ng paraan para hindi natin ma-miss ang gathering na ito. Bakit po mangyayari yan? Because that's God's design, no? That's God's command to each one of us. Na pagka atin pong sinunod, no, makikita po natin ang blessings. Makikita po natin ang blessing ng Panginoon sa CGBC satellite. Makikita natin ang blessing ng Panginoon sa bawat isa sa inyo, no? Makikita natin, mararanasan natin ang pagpapala ng Panginoon individually and as a group. Okay po? So, yun po ang ibig sabihin ng spur, no? Or consider how to spur. Ay ibig sabihin, you intentionally, no, do your best, no, to influence others to love and to do good deeds. And then, ang pangalawa pong salita, hindi lamang po yung spur, kundi yung encourage. Okay? Ang ibig sabihin po ng encourage dito ay support, no? Give assistance, give confidence, no? Palakasin mo yung loob, no? Suportahan mo, alalayan mo, no, ang mga kapatiran, no? Of course, hindi naman natin kayang gawin ito sa lahat. Pero one thing is sure, merong isa o dalawa, no, sa kalagitnaan natin ngayon pong umagang ito, nang nangangailangan ng encouragement, nang nangangailangan ng assistance, nang nangangailangan ng support, no, nang nangangailangan ng confidence. At sa akin pong pag-aaral, meron po ako nakikitang dalawang paraan to encourage a person. Una, your presence. Lagi ko po itong binabanggit sa inyo na your presence itself ay malaking encourage na po sa akin personally. Ano po, pagka wala kayo, nakakalungkot. Pero pagka nandyan kayo, parang kumpleto, no? Ang pakiramdam na talagang lahat ay masaya. Ano po, kung inyo pong maalala, nung one time ay wala yung asawa ko, di ba, naalala nyo, sinabi ko na parang ang tahimik. And then, nag-react agad si Jed because mommy is absent, no? So, alam nyo na ang ibig sabihin. Pero, ang point ko po dito ay, pagka kumpleto po tayo, no? Pagka naandyan po lagi tayo, ay masigla ang bawat isa. At pagka merong wala, ramdam po natin. Di po ba? So, kung gusto mo na ma-encourage ang bawat isa, be there, no? At kung yan ay alam mo, no, you will not forget the gathering. Na ang iyong presensya pa lang ay nakaka-encourage, nakakapagpasaya, nakakapagpalakas ng loob. Hindi mo hayaan, no, na ma-discourage ang ibang mga tao or ang mga kapatiran because of your absence, no? Kaya mga kapatid, gawa tayo ng paraan, no, na atin pong unahin ang gathering, ang pagpunta sa church, no? Sapagkat kung yan po ay magiging commitment natin sa Panginoon, for sure, ang diablo gagawa siya ng paraan to distract you, no, to disturb you, to hinder you. Pero, gaya nga ng sabi ng 1 John 4:4, greater is He that is in us than He that is in the world. Our God is more powerful, no, than anyone, than anything. Walang makakahadlang pagka sinunod natin ang gusto ng Panginoon. Okay po, so yun po, presence, no? Nakaka-encourage po ang inyo pong mga presensya. Okay? Ang pangalawa na paraan para ma-encourage natin ang bawat isa, no? Ang ating pong mga pastor, mga manggagawa, at ang bawat isa, ang kapatiran,
Hindi lamang presence, but our participation. Di po ba? Pagka tayo po ay involved na. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat dito po sa CGBC Satellite, unti-unti na nakikita po natin yung mga needs dito sa church, at unti-unti na nakikita nyo yung inyong pwedeng maging bahagi, and that's what makes me excited. Na-excite po ako sa mga gagawin ng Panginoon sa inyong pong buhay sa mga susunod na mga araw, linggo at buwan dito po sa ating church. I hope and I pray na wag po tayong manatili na tayo ay nakaupo lang, Wag po tayong manatili na yun nga yung tinatawag nilang simba uwi lang, Nawa one day ang bawat isa po sa atin ay makita ang kanyang bahagi dito po sa atin pong church. At alam niyo po, when everybody is participating, hindi mo hayaan na mawala sa church. Bakit po? Sapagkat ikaw lang ang makakagawa nung ginagawa mo sa church. Di po ba? So kung halimbawa umabsent yung 2 o 3, may mag-take over nun. Yung mag-take over noon, may ginagawa na rin siyang iba. So, kumbaga mai-stretch, mas mahirap ang movement pagka hindi lahat ay nagpa-participate. Pero pagka lahat ay nagpa-participate, ang growth ng church ay mabilis. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, ano yung gawain sa church na inilagay sa inyo ng Panginoon sa inyong puso? Tandaan niyo po, mga kapatid, kung meron kayong gustong na-contribute sa church, ang Panginoon po ang magbibigay niyan sa inyo, At tandaan po ninyo, kayo lang ang pwedeng gumawa niyan. Alam niyo po ang dahilan kung bakit maraming mga pastor kung bakit maraming mga manggagawa ang nagki-quit sa ministry. Ang isa sa mga dahilan ay too much pressure, too much burden. Marami po mga manggagawa ang nababurnout. Alam niyo ba kung bakit? Sapagkat yung trabaho ng 10 ay mag-isang ginagawa, mostly ng mga workers. Pero kung babaligtarin natin, mga kapatid, yung isang gawain gagawin ng 10, di ba mas efficient, mas effective, mas maganda ang result nito. Pero ang punto ko po ngayon pong umaga, let's be part, let us participate. Huwag nating isipin na para sa kanya lang yan or para sa kanila lang yan. Hindi ako kasali, hindi ako marunong. Mga kapatid, katulad ng pinag-aralan natin previously, ang Panginoon ay nagbigay ng kakayahan sa bawat isa. Ang gusto ng Panginoon, we ask Him para ma-discover natin, at once na ma-discover natin, i-develop natin yon. At pagka na-develop natin yon, mga kapatid, gamitin natin sa paglilingkod sa Panginoon. And I tell you, mga kapatid, doon nyo may experience yung true fulfillment when you use your talents, your gifts, to worship the Lord, to serve the Lord, at lalo siyang mag-i-improve. Pagka sa iba nyo ginamit yan, hindi kayo masaya, kahit pinapalakpakan kayo, hindi kumpleto ang saya, at marami pang maninira sa atin. Pero if we will use it to serve the Lord, pagka na-please ang Panginoon sa atin, pagka pinalakpakan tayo ng Panginoon, wala nang iba na makakatalo po doon. Kaya mga kapatid, kung ano man ang kakayahan na meron tayo, let's use it for the Lord. In that way, we will encourage one another. So, yan po ang dalawa na makikita natin na function ng church, to spur and to encourage one another. Ngayong umaga, may nakikita ba kayo na kapatiran natin na kailangang i-encourage, kailangang hikayatin, na magmahal, na gumawa ng mabuti? Again, wag nating iasa sa iba, wag nating iasa sa pastor. Yung pwede natin pong magawa. Yung mga kapatiran natin na hindi natin nakakasama, they are one text away. Diba?
kumustahin natin, no? At anyayahan natin na dumalo sa atin po gawain. And again, nasabi nga doon sa Spur, you intentionally and you give your best, no? Don't give up. Okay? Sana wag kayong ma-offend, no? Kung kayo ay aming kinukumusta, kung kayo ay aming ini-invite, sapagkat ginagawa namin yan, no? As an expression of our love for God and for you, no? Mas kabahan po tayo, no? Kung dito sa ating church walang nang-encourage, no? Walang nag-uudyok, no? Walang nanghihina, walang nanghihikayat. Ang ibig sabihin, hindi natin ginagawa ang design ng Panginoon sa ating church. Kaya, mga kapatid, lagi nating gawin ang function ng church, that is to spur and encourage one another, no? In that way, hindi po natin kakalimutan, hindi natin gugustuhin kalimutan pumunta sa gathering. So yun po ang pangalawa. At ang pangatlo at ang panghuli na dahilan kung bakit dapat hindi nating kalimutan ang pagtitipon. Hindi lamang because of the founder, because of the function, but because of the faith of the church. Ano ang kapalaran ng church or ano ang kakahinatnan ng church? Mga kapatid, tandaan po natin ito. Ang sabi sa verse 25, let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. Yung day of approaching dyan, yung muling ang pagbabalik ng Panginoon. Ano po ang implikasyon nun? Anong significance nun? Ano ngayon? Ano ang relasyon ng muling pagbabalik ng Panginoon sa hindi ko paglimot sa gathering? Ito po ang gusto kong makita ninyo. Nung sinabi ito ng writer ng Hebrews, ang gusto niyang ipaalaala sa mga Jewish believers na nag-iisip na, no, na mag-quit. No? At ito rin po ang paalala po sa atin, mga kapatid, that the church will not be here forever. One of these days, when the Lord returns, po, kukunin ng Panginoon ang church. Kaya sa umagang ito, kung hindi ka pa tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas at dumating ang Panginoon, no? At pumunta ka dito, no, sa Navigator Building number 13, Denver Street, Cubao, Quezon City. Kung hindi mo tinanggap ang Panginoon, no, at pumunta ka dito, wala na kami, no? At hindi mo na kami makikita. Bakit? Sapagkat kinuha na ng Panginoon ang mga mananampalataya. Tandaan po natin, ang church ay hindi building, no? Hindi po ito place, but these are people. Who are these people? People na tinawag ng Panginoon sa pagtitipon. People whom God saved from their sins. Okay? At gaya na nga ng ating pong lagi naririnig, yung mga ginagawa natin dito sa church, yung pagkanta, no, pakikinig ng salita ng Panginoon, serving one another, yan po ay practice natin, no, sa ating pagpunta sa langit. Sa malapit na pagbabalik ng Panginoon, ang Panginoon po ay babaguhin ang ating katawan, no, from imperfect to perfect, no. Yung mga boses natin na hindi mo maintindihan kung ano ang tono, hindi mo maintindihan kung pasaan ang tono, pagdating natin doon, it will be perfect pitch. Okay? And we will be ready na paglingkuran ng Panginoon perfectly this time. Kasi ngayon sa lupa, parang hindi natin alam kung ano yung ba yung nasa puso natin, no? Minsan na hihirapan tayo na ayusin ang mga motibo natin, no, as we serve the Lord. But when the Lord Jesus comes, no, pag kinuha na niya ang church, ang mga mananampalataya, perfect na ang motive natin, perfect na ang ating mga abilities, ano, as we serve the Lord. Gusto niyo bang maging part nun? No? 'Di ba? It's very exciting, no, yung pagkakataong yun. Pero the only requirement, ano po, para tayo po ay makasama sa muling pagbabalik ng Panginoon ay hindi church membership, hindi baptism, no? Or hindi pagsunod sa anumang mga ideology. The only requirement is when you receive Jesus as your Lord and Savior, no? Kaya siguraduhin natin, mga kapatid, na si Jesus ay nasa puso natin, no, bilang paghahanda sa kanyang muling pagbabalik.
At pagka nasa puso na natin ang Panginoon bilang sarili natin tagapagligtas, ang kanya pong utos sa bawat isa, go to church. Be a member of a local church na kung saan, yun nga po, tayo po ay makakapag-practice, makakapag-train, makakapag-prepare ito po, sa kalangitan. Ano po, pag pinaglingkuran na natin ang Panginoon sa kanyang muling pagbabalik at kinuha na niya tayo. Mga kapatid, nakita po natin ang tatlong dahilan kung bakit hindi dapat nating kalimutan ang pagtitipon. First, because of the founder of the church, which is the Lord Jesus Christ. Secondly, because of the functions of the church. No? Lahat tayo po ay may dapat gampanan. No? Na hindi po dapat natin itong kaligtaan sapagkat ang dahilan bakit tayo nilagay ng Panginoon sa church, no, ay para gawin ang isang particular na gawain na tayo lang ang pwedeng makagawa bilang paglilingkod natin sa ating Panginoon. And through that, mahihikayat natin, no, mapapalakas natin ang loob ng mga mananampalataya na maglingkod din sa Panginoon. And then ang panghuli, because of the faith of the church, yung mangyayari, yung plano ng Panginoon sa church. One day, kukunin ng Panginoon tayong lahat. Gagawin niya tayong perfect. Kaya, mag-practice na po tayo. Sana sa pagpunta natin sa langit, sa pagbabalik ng Panginoon, tayo pong lahat ay well-practiced and well-prepared. Napakahalaga po mga kapatid ng katuruang ito sapagkat gusto ko pong makita natin na hindi po tayo mag-grow mag-isa. Hindi yan po ang plano ng Diyos. Ang plano ng Panginoon, tayong lahat ay magsama-sama. Sapagkat sa pamagitan noon, tayo po ay mag-grow. Parang bonfire, ano po. Pag sama-sama yung mga kahoy, malakas ang apoy. Pero pagka humiwalay ka, ano po, ay later on, mamamatay din ang iyong apoy. Mawawalan ng kabuluhan ang iyong buhay. At ang tatlo pang dahilan daw ayon sa isang mangangaral, pagka lagi mong kinakalimutan ang gathering, you are prone to enemy's attack. Your heart will be hardened, no? You will be discouraged, you will be depressed, and you will doubt the Lord. Ang sabi po ng Hebrews chapter 3 verse 13, but encourage one another daily as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. Okay? Kaya po, sinisikap natin no, sa biyaya ng Panginoon na huwag kalimutan ang pagtitipon, na laging pumunta sa pagtitipon para ang ating daw pong puso ay hindi maging matigas, no? Dahil sa pandaraya ng kasalanan, no? So going to church regularly, mga kapatid, will protect our faith, no? And will protect us from enemy's attack, no? You will be safe dahil ginagawa mo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, ngayong umaga, by the grace of God, let us not forget the gathering. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong paalala sa amin. Lord, tulungan mo kami na makita yung kahalagahan ng pagtitipon. Makita yung kahalagahan bakit mo ito iniutos sa amin. Bakit mo ipinakita sa amin na dapat wag namin itong kaligtaan katulad ng ginagawa ng iba. Lord, tulungan mo kami na laging ipagpauna ang inyo pong gawain, ang pagsamba sa inyo, ang pagsasama-sama. Yamang nakita namin ang mga dahilan. Salamat po sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang nagtayo nito, kailanman walang sino man ang pwedeng sumira ng iglesyang ito. At tulungan mo kami na makita yung mga parts namin na kailangan naming mag-participate. Kailangan naming gampanan, Panginoon. At yung kahihinatnan ng church na ito. Kami po, one day, ay kukunin mo. Kaya tulungan mo ang bawat isa na maging bahagi to be prepared sa napakaluwalhating araw na yon ng muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Salamat po sa inyong salita. Nawa ito'y nagpatibay, nagpatatag ng aming pagmamahal at ng aming pananampalataya sa inyo. Sa pagkatlatang ito ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon at magandang umaga po sa inyong lahat.